Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Maxine, huwag ka nga munang umiyak. Wika ni Clarence sa kanya. Simula nang dumating ka dito, puro iyak na lang yung ginagawa mo. Muling wika nito sa kanya. Pinunasan man ni Maxine ang mga luhang pumapatak. Agad din namang nababasa ang mukha niya. Bakit ka ba umiiyak, Maxine? Nag-aalala na talaga ako sa kakaiyak mo. Sabihin mo nga sa akin, ano bang problema? Muling tanong sa kanya ni Clarence. Kinuha naman ni Maxine mula sa bag ang tiniklop niyang snapshot ng mga naging kakaibang transaksyon sa emergency card nilang mag-asawa at ibinigay niya iyon kay Clarence. Ano to? Diyan lahat napunta ang perang inipon namin ni Luis para sana sa emergency. Kunot nung pinuklat naman ni Clarence sa papel. He don't understand anything dahil kahit siya ay wala man lang ding alam na namumulobi na pala si Luis. What is this? Receipt ba to? Preston Hotel? Forever 21 items? Gucci item? What on earth is this? Hindi akong bumili ng mga yan, Clarence. Kaming dalawa lang ni Luis ang may access sa card na yan. Yan listahang yan. Diyan napunta lahat ng ipon namin. Hindi niya mapigilang muling lumuha sa mga sinasabi niya dahil sa mga natuklasan niya. You mean, si Luis lahat ang bumili nito? Bakit naman? Baka para sa anniversary ninyo or any upcoming events? Muling tanong sa kanya ni Clarence at nalilito naman ito. February ang wedding anniversary namin, Clarence, at saka wala kaming paparating na okasyon. Lalong lumakas ang pakiramdam ni Clarence na may posibleng ngang may affair si Luis. Pero ayaw niyang gatungan ang sakit na nararamdaman ni Maxine. Imbes na sabihin niya kung ano ang opinyon niya tungkol sa nangyayari, binigyan niya na lamang ng advice si Maxine. Huwag ka na muna mag-isip ng kung ano pa, Maxine. Ang mas mabuti pag-usapan niyo mag-asawa yan and stop crying too. Uubusin lang ng pag-iyak mo ang buong lakas mo. Anong sasabihin ko, Clarence? Hindi ko yata kaya. Pulang-pula na ang ilong ni Maxine dahil sa kakaiyak. Pati ang mga mata niya ay namumula na rin. Ganito ang gawin mo. Magpakahinahon ka. Pagka-uwi ni Luis, kausapin mo siya. Tumango na lang na mabilis naman si Maxine. Kinalma niya ang sarili niya at bumalik siya sa bahay. Sinigurado ni Maxine na hindi halata ang pag-iyak niya dahil nandoon si Giselle sa bahay nila. Hapon na nang umalis ang kapatid niya kaya gustuhin man ni Maxine na ipagpatuloy ang pag-iyak niya ay hindi niya magawa. Matapang pa naman si Giselle. Talagang hindi siya papayag na may manakit sa sinumang parte ng pamilya nila. Yung tapang na dapat si Maxine ang nagpoposes because she is the first child. Lahat ng punta iyon kay Giselle. Hindi na nag-abala pa si Maxine na ibalik ang card sa pinaglakyan nito. Pagkakandado pa lang silang nalalaman. Wala naman na pala iyong ipon na pinoprotektahan nila. Pagsapit ng alas 7, gaya ng gawin nilang mag-ina, nasa walker si Laura. Paikot-ikot sa kusina habang nagluluto naman si Maxine. Pagkagaling sa trabaho sa condo unit ulit ni Kylene, dumiretso si Luis. 3 beses sa 1 linggo lang silang magkita. And every time they met, madalas silang nauuwi sa pagniniig. By 30 in the evening, bumangon na sa kama si Luis. He put his clothes na nangalat sa sahig. Kailan sat up straight, gamit ang kumot. Tinabingan niya ang kahubaran. Are you leaving already? She asked, habang pinanunood siya nitong magbihis. Yeah, my wife is probably waiting. Hinila ni Luis ang pantalon pataas. Binotonis niya iyon at sinara ang zipper. Can you stay for tonight?
Lagi ka namang umuwi eh. I think it's not bad to stay even just for tonight. Lagi ka nalang nasa wife mo, but I know you're thinking of me. Ang sunod naman niyang sinuot ay ang kanyang long sleeve. Lumapit siya kay Kailin at marahas itong hinalikan sa mga labi nito. We are together naman last night until dawn. I'll make it up to you next time. Friday night, let's have dinner with my parents. Ipapakilala na kita sa kanila. Banat na naman bigla ni Kailin. Medyo ikinagulat naman ni Luis ang suggestion ni Kailin. Kaya napabulong siya. Kasal na ako, Kailin. Han, gusto ko na nilang makilala. Saka hindi naman nila malalaman na kasal ka na. Friday night, okay? Ilang minutong natahimik naman si Luis. Hindi siya sigurado. I will think about it, Han. Muling wika ni Luis at mainit na hinalakan sa mga labi si Kailin. Take care. I love you. Yes, I love you too. Sagot naman ni Kailin, habang papalabas naman si Luis sa condo unit niya. Nang makarating siya sa kanilang bahay, ay inayos niya muna ang kanyang sarili. Nang makita niyang maayos na siya, lumabas na siya sa sasakyan katabi ng sasakyan nilang mag-asawa. Ang iba pang sasakyan ng mga nakatira sa apartment. Parking lot na nasa ground floor. And sa second floor ang simula ng mga hanay ng bahay. Sa second floor lang sila ni Maxine para hindi hassle sa pag-akyat baba nila. Nasa kwarto si Maxine. Karga-karga niya si Laura na hindi pa nakakatulog. Sumasayaw-sayaw siya habang kumakanta. Nang marinig niyang tumunog ang pagbukas ng pintuan, ay napatingin siya roon. Late ka na, Dad. Pagbati naman niya kay Luis. Overtime kasi, Mami. Ang dami kong inasikasong papeles. Hi, baby. Hindi ka pa tulog? Halika dito. Our Laura is growing fast, ha? Ibinigay ni Maxine ang anak kay Luis. Ipaghahain kita? No, I'm okay. Nag-dinner na ako sa office. Mabilis na pagpigil naman ni Luis. Okay. Pabulong naman na wika ni Maxine. Inaantok na yan. Akin na, patutulogin ko. Mabilis naman na ibinigay sa kanya ni Luis si Laura bago ito pinupog ng halik. Mami, pwede mo ba akong ipaghanda ng damit? I'll just go to shower. Okay. Nakahanger na sa loob ng CR. Napangiti naman si Luis. Lumapit siya kay Maxine at hinalikan ito sa mga labi nito. The same lips na ginamit niya sa paghalik sa kabit niya. You're the best. Bulong naman ni Luis. Nasasaktang napangiti naman si Maxine. Matapos makapaligo si Luis, tulog na si Laura. Pagpasok niya sa kwarto nila, niyaya ni Maxine ang asawa sa living room para may itatanong. He is still drying her hair nang magsalita naman si Maxine. Daddy, mamimili sana ako. Kukuha ako ng pandagdag galing sa emergency card na nakalaan sana para sa panganganak ko noon at para sa anak natin. Pero bakit zero balance? Saan mo ginamit ang pera? Napahinto naman si Luis sa pagtutuyo ng buhok niya. Bakit kukuha ka pa dun? Di ba binigyan na kita ng pera? He make it sound like walang karapatan si Maxine na malaman ang tungkol sa pera nila. Pera niya. Dad, hindi sapat yun. Ang akala ko may itinatago pa tayo. Ano bang nangyari? Naiiyak naman na wika ni Maxine. Sobrang sama ng loob niya sa oras na ito. Hindi birong halaga ang 50,000 na naubos lang sa kung ano-anong bagay. Babalik din naman yan. Huwag ka mag-alala. Nag-open up kasi ng bagong business yung kaibigan ko. I invested all the money to his business. Lalong lumakas yung kaba ni Maxine nang taliwas ang excuse na ginamit ni Luis kumpara sa history ng transaction na nasa kamay niya. Lumapit naman si Luis kay Maxine at yumakap sa asawa. I'm sorry. I did not tell you right away. Umiyak si Maxine. Gusto niya magwala pero pinili niyang sabihin. Sana ipinalam mo na lang sa akin. Nanginginig na wika niya.
Bakit ka nagsisinungaling, Luis? Meron ba akong dapat na ikatakot dahil dyan sa pagsisinungaling mo? Pagkatapos nila mag-usap na dalawa, ay naghanda na para matulog naman si Luis. Si Maxine naman ay pumasok sa bathroom. Hindi para mag-discard kundi para umiyak. Umiyak ng patago. Umiyak na siya lang ang nakakaalam at makakarinig. Nang nakahiga naman si Luis, tumunog naman ang cellphone niya. Nasa ibabaw ito ng mesa nang bigla itong mag-ilaw at gumalaw ng bahagya. Kylan texted him. He is still hiding her in the James contact name. Home yet? Napangiti siya. Pinakaramdaman muna niya ang kwarto. Ang tunog sa paligid. Na tila ba tinitingnan niya kung nandoon na si Maxine. He tapped his keyboard quickly. I'm home. Nakatitig lang si Luis sa phone niya habang naghihintay siya sa reply ni Kylan. Hanggang sa muling tumunog ang cellphone niya. I'll miss you already. The boldness on her message made him smile widely. Muling nag-type naman si Luis. I miss you too. Nakakabaliw isipin na ilang oras pa lang simula na maghiwalay tayo. Habang naghihintay siya sa reply nito, ay bumukas naman ang bathroom. Napatas ang tingin doon ni Luis at nang makita niyang papalabas ang kanyang asawa, ay muli namang tumunog ang kanyang cellphone. Tinignan niya iyon at binasa. Sana nandito ka. Mabilis na naman nag-type si Luis nang maisasagot niya kay Kylan. Nandito na ang asawa ko. Don't text me. Nang mag-send ang huling messages niya, ay binura niya ang message. Sa kaniya muling ipinatong ang device sa mesa. Sino yun? Tanong naman ni Maxine. Si Mama, the usual. Nangungumusta lang. Okay. Tumango naman si Maxine. Saka na siya humiga ng maayos sa kama. Tinalikuran niya si Luis at saka nagkumot siya hanggang kilikili niya. Good night, Mami. Pagkatapos niyang marinig ang sinabi nito, naramdaman naman ni Maxine ang ginawang paghila ni Luis sa katawan niya para yakapin siya. Habang mahimbing ang tulog na ni Luis, habang siya naman ay umiiyak ng tahimik. Kasama ni Giselle ang kapwa niya supervisor sa department store na pinagtatrabahuhan niya. They went into a fancy restaurant para magtanghalian. She usually don't like dining into fancy restaurant dahil mahal masyado. But since kakasweldo lang nila nagdadaang araw, she decided to treat herself. Yung restaurant ay katapat lang ng department store where she's working, although 2 taon na siya doon. Naglalakad sila ng kaibigan niya papasok sa pinakaloob. Nang mahagip ng mga mata niya ang brother-in-law niya na si Luis. Nakaupo ito sa pandalawahang mesa. Ang kaso ay bakante ang katapat niyang upuan. Si Kuya Luis yun bulong ni Giselle sa sarili niya. Ma'am Giselle, tara na. Napalingon naman si Giselle sa kasama niya. Sige, mauna ka na, may lalapitan lang akong kakilala ko. Okay, sige. Table 86 tayo ha. Sige, go. Napangiti naman si Giselle. Lumakad siya papalapit naman kay Luis. Kuya Luis? Nang tumingala naman si Luis, natulala na lang siya at hindi rin ito makagalaw. Giselle, kasama mo si ate? Nasaan si ate? Dahil nakita niyang may mga pambabae sa bakanting upuan na yon, iniisip niya na baka si Maxine nga ang kasama ni Luis. Hindi nasa bahay ang ate mo. Halatang hindi komportable naman si Luis sa conversation nila ni Giselle. How is he going to come down? Kasama niya si Kylan sa restaurant na yon at maya-maya ibabalik na ito mula sa comfort room. Pinapanalangin naman ni Luis na sana umalis na si Giselle at hayaan na lamang siya nito. Pero nanatili doon ang sister-in-law niya hanggang sa bumalik na nga si Kylan. Who are you? Iyan ang unang tanong agad ni Kylan kay Giselle. Tiningnan nito si Giselle mula ulo hanggang paa at naroon ang hindi may ipaliwanag na disgusto sa mga mata nito.
Ikinainis naman ni Giselle ang attitude ni Kaylin. Yung tingin niya kasi parang nangmamaliit ito. She was about to introduce herself, but sumingit naman agad si Luis. She's Giselle, my sister-in-law. Nakakabatang kapatid ng wife ko. Giselle, she's Kaylin, a high school friend. Accidentally lang kami nagkita rito, kaya nagkakayayaan na kami mag-lunch. Kagaya ng tingin ni Kaylin, Giselle also sees her. Kung paano siya tingnan ni Kaylin, mula ulo hanggang paa, ganun din ang ginawa ni Giselle, para patas. Hindi naman siya makakapayag na tingnan siya nito ng ganoong paraan, tapos hindi siya gagante. Bakit? Itong si Kaylin ba? Ito lang ba ang anak ng Diyos? Wika naman ni Giselle sa kanyang utak. Si Kaylin ang unang bumawi sa titigan nilang dalawa. Hindi kasi magpapatalo si Giselle sa titigan nilang dalawa. No way. Bumaling naman si Kaylin kay Luis. Thank you for the lunch. Kinuha niya ang bag at saka naglakad na siya papalayo. Kakain pa sana sila ng dessert. Ang kaso nasira na ang mood ni Kaylin. Mabuti na lamang at maagang binayaran ni Luis ang bill nila. I'm sorry, Giselle. Babalik na rin kasi ako sa trabaho. Enjoy your lunch, okay? And it's really nice to seeing you here. Nagmamadaling lumabas naman si Luis ng restaurant para habulin ito si Kaylin. Mabilis at malalaki ang hakbang ni Luis. Habang si Kaylin naman ay nakasuot ito ng high heels, kaya hindi siya makatakbo or makalakad ng mabilis. Naabutan ni Luis ang karelasyon bago pa man siya makapasok ng sasakyan niya. Kaylin, hinawakan niya ito sa palapulsuhan. Napapagod na ako, Luis. Kung hindi kliyente, a high school friend, napapagod na ako sa iba't ibang taong nakikilala natin. Hindi ako isang kliyente, lalong na hindi mo ako high school friend. I'm your girlfriend. Talagang kinasama ng loob ni Kaylin yung ginawang pagpapakilala ni Luis sa kanya. It happened couple of times already, but hindi talaga nasanay si Kaylin. Kaylin, sa loob tayo ng sasakyan mag-usap. Nasa loob yung kapatid ng asawa ko. Baka mahuli pa niya tayo rito. Wika naman ni Luis sa babae. So be it. Wala akong pakialam. Bakit ka ba natatakot na may makaalam tungkol sa atin? Samantalang ako, handa akong ipakilala ka sa pamilya ko. Pero ikaw, you can't do anything for me. I thought you loved me. I do, Kaylin. But you love your wife more? I'm so stupid, I can't believe it. I can't believe it, your lies. Empty promises. Let's break up, Luis. Seryoso naman ang boses na wika nito. Parang final na talaga ang desisyon ni Kaylin. This is the right time. Dapat hahayaan na ni Luis na makipaghiwalay sa kanya si Kaylin, so he can go back to his wife and daughter para matigil na ang kahibangan niya. Isa itong kasalanan. Pero imbes na hayaan na niya ang babae, hinawakan niya ang kamay nito. Sa pilitang ipinasok naman ni Luis si Kaylin sa loob ng sasakyan. Saka siya sumunod. They get in through one door. Kaylin adjusted. Umurong siya hanggang sa makaupo naman si Luis. Why are you doing this, Luis? Give me some time. I still have a lot to fix. Don't do this, Kaylin. I will leave my wife. If that's what you want, gagawin ko. But I need more time. Hindi madali ang sitwasyon ko. Why? Do you think this situation is easy for me? Nahihirapan na rin ako, Luis. At hindi ko na rin kayang itong itago pa. Anong tingin mo sa atin? Parang kriminal na nagtatago? Bigyan mo ako ng huling pagkakataon, Kaylin. I will prove to you my worth. I swear, bigyan mo lang ako ng sapat na panahon para maayos na ang pagkikipaghiwalay ko sa wife ko. Then we will go out to the world. We won't be hiding anymore. Halos masugatan na si Giselle ng sariling palad dahil sa diin ng pagkakakuyom ng kamay niya. When she was about to go to their table, napansin niya ang ilang papel na naiwan ni Luis
Hinabol iyon ni Giselle. Pero nakita niya ang hindi niya inaasahan. Hanggang ngayon nakikita niya mula sa glass window ang ginawang paghahalikan ng kanyang brother-in-law at ang malantod na kabit nito.